Nagkaroon ng bahagyang tensyon habang isinasagawa ang programa ng United People's Initiative sa bahagi ng EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Dumating kasi ang grupo na nananawagan ng pagbaba ng Pangulo na wala umanong koordinasyon sa mga organizers. Nauna na kasing nagkasundo ang UPI, ang QCLGU at mga otoridad ng walang seditious remark na sasambitin sa kilos protesta. Dahil dito, paiimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government ang panawagan ng ilang rallyista para sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability and justice and go through the due process kung sino man kailangan mahatulan dito. Sinabi rin ng kalihim na hindi nila pipigilan ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag, subalit dapat itong gawin ng may pananagutan at respeto sa batas. There is with the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing, it's dangerous to the state, di ba? So yung mga ganyan, every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Samantala, aabot sa 13,751 ang mga pulis ang nakadeploy sa ikalawang araw ng 3-day religious rally ng Iglesia ni Cristo. Nilinaw ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, na walang overkill sa presensya ng mga pulis at bahagi lamang ito ng masusing paghahanda upang maiwasan ang kaguluhan, lalo na matapos ang karahasang naganap noong September 21. Hindi naman po natin masasabing overkill, naghanda lang po tayo para maiwasan po natin yung yung maaaring mangyaring katulad ng September 21. Ayaw na po nating mabigla tayo at magkaroon po tayo ng gulo, at kaya po yung mga sinasabi po nila, wala naman po tayong mga tangke na nandun. Ang nandun po natin is mga fire trucks at mga bus po ng mga PNP personnel. Nilinaw din ng PNP na walang ipinapatupad na lockdown sa kanilang mga kampo sa kabila ng kilos protesta at patuloy silang nagbabantay para sa kaligtasan ng publiko. Lang po ng Philippine National Police nagsimula noong November 14 ng 5 p.m. ang lahat ng police regional offices. Ang katuwang po nito, ma'am, yung pagka-cancel ng lahat ng leave para po lahat ng PNP personnel po ay papasok. Wala pong pinapayagan. Kinansela lahat ng leave at ang lahat po ng PNP dapat po ay 100% na nasa kanila pong kampo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority.